Every new year begins the same way. Same calendar, same starting line, same opportunity to run again. But as the days unfold, path begins to separate, not because of speed or hype, but because of faith, choices, and perseverance. Scripture reminds us to throw off what hinders and run with endurance the race marked out for us. Comparison distracts, small compromises entangle, burnout tempts us to stop. Yet daily obedience, often unseen, shapes how we finish. When our focus stays on Jesus, consistency replaces pressure and faith outlasts fatigue. We may all start together, but faith determines the finish. As this year unfolds, what kind of finish are you running toward? Let's have same start line, different finish. Today on Good Morning Pastor. Mga kapaglawom, good morning once again. And karon nga kapuntagon sa kapinasahe tungod kay ato na usab makauban ang ato ang amahan sa communication sa Southwestern Philippine Union Conference. Ulayin, amo ang amahan din papa, uncle o amo gini nga maduulan sa tanang panahon. Pastor Roxy Pido. Good morning. Ayaw lang daw lolo eh. Ayaw lang lulo. Oo. Amahan. Kuya ra, kuya. Uncle. Kapit na na. Thank you, Sir Owie. Good morning, Pastor. Thank you. Thank you. Pastor, for having me here. good morning to you. And salamat nga nakiguban nadakpan na pod ka, Pastor. Dakpan. Takpan yun? O first meron nga 2026 karon pa naguban. Okay. Yes, Pero yeah. tama na po. January ba yan? Yes. Medyo taas-taas ang January, Pastor. Lima Tama, sa no? Bando. Medyo taas-taas. 5 weeks. Kaya murag, na-busy mo good kayo this January pa lang. Lagi. Gan kayo activities. Munang gingon, Pastor, nga same taog start line. Tama. Oh, pagka-busy. Kanan, sugod yun sa January. Lagi. Lagi, Pastor. Alright, mga kapaglaw, mga to, ang topic karon is same start line, different finish. O ang focus niya ni mga kapaglaw, ang Bible text nasa Hebrews 12:1. It says, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out of us." Atong journey, atong kuan ni makapaglaw, if you are watching us gikan paganina, ato nang gisgutan ng journey, gisundan dayon sa atong mga singers nga ang lumba sa kinabuhi, mo ilang kanta. Og karon makapaglaw, let's talk about the journey of life. Og Pastor, how can our focusing on faith makahatod ka na to nga maka-focus kita sa ato ang finish line og maka-avoid ni siya mga discouragement nga makapa-stop nato sa pagkuha ng finish line? That's a very good. I think one is to avoid comparison. Kaya kaning kitawag mo nila nga mag-compare ta sa atong kagalingon with others. Some people would call it as a theft of joy ba. Mamugo na yung makapatanggal sa atong kalipay. And then, ang ginumang good ga evaluate nato not on the accomplishments of others, but sa to agid nga accomplishments. Kaya the moment magod we compare ourselves with others, mura bitaw gi-assign ta sa usa ka lane. Mao ni mong lane ha, Sir Awing. Pero say makanunod nga murag lahi murag nindot pud nga mapareho ni Ma'am Charm, no? Murag nindot pud nga mapareho ni Sir Awing. Pero actually, di kita nato masunod si Sir Awing. Kay lahi maging ni Sir Awing. So, the moment we do that, makasulod ta na murag, nihawa na ta sa atong lane. Sa atong journey, mga murag- atong ibiyaan ang atong own kay murag path. nag-shift magod na atong attention from kanabitong purpose to performance. Oh, I like that. Yeah. So, mo na siyang katong gingon nimo nga murag ma-disappointed na ta, tapos magkaroon ta ka ng, some feelings of insecurity. So, mo na siyang usually the cause of it.
especially nowadays, Pastor, no, that you have a window of everyone's lives. Kada bitang makita nimo sa Facebook, oy si Kuan nag-travel na pud. Ako naragya pud ko dili. that's right. Antod karon, mura pila na ako ka years sa ko sa Pilipinas, so Correct. ko kakita og unsa gyud itsura na nga nasa Gawas, na bitaw. Or ang uban maay kog trabaho, gina-flex ang car, ang house. Nya makaingon nita nga unsa na akong kinabuhi. But remember, unsa to Pastor, ang atong journey is ours. And magsugod na tagkalay ang ato ang pangunahuna Yes, kung oo. ga-compare ta. Dapat mo stick ra kita sa atong lane. Stick to your lane. Di ginato i-abandon atong lane. Lagi. Kay nagi planong Ginoo para sa tuwa. Diha nga lane. Mura kag nag-drive pa. Yes. Oh. Correct. Na bahalag na imo kuan just pikas adire. Di ba, wait, kana mo drive ta mo shift ta kuno say mga cause big disgrasya. Kailan balik Kay di man focus. di man to ang lane. Lagi. Wrong lane man ta. Lagi. Oh. Pastor ka sa matag adlaw na to nga pagkinabuhi ba? Usahay malimtan na nato atong relasyon sa Ginoo. Unsaon nato ni nga dili ta mulayo sa iya ha? Correct. I think ang pinakaano gid is kana bitang obedience. Kaning obedience man good. Ang mo ko na siya kanang ma-achieve na siya by way of kanang repetition. Dili siya kanang basta ma-acquire na mo kanang overnight. So practice siya. Practice siya. So kay kung dili man good siya ma-part sa atong lifestyle, siyempre di nato siya kanang bitang Mahimong- mahugot ba? Or Murag baliwala lang sa imo ha. Oh, yes. So, that's why kana bitang like Abraham and so on and so forth. So, dili kayo, medyo inspiring ba ang life kay despite sa temptations or despite sa challenges nga ilang atubang, pero tungod kay nahimo na kabayan sa ilang lifestyle. So, kuan siya, ang outcome, kuan gid siya, great outcomes. Yes. Sa ato pa Pastor, makaingon ta nga kung ang habit sa obedience kung small Yes. things every day. Yes, small Nga things imong every day. You have to start with small things. Diba? A journey of 1,000 miles begins with a Single step. single step. Oh, yan lang siya. So, it's a pattern. Ang repetition actually. So ibutang nato siya sa realistic nga Pastor situation. Let's say for example, karon na kay problema. Dayon lang imo lang itugyan sa Ginoo nga maokey ra ning tanan. Is that what it is? Nga murag you're obedient to what God wants you to be? Yes, that's why. That's correct. Kasi ano siya obedience man good is like this. Kana bitang isurrender nimo imong self to someone who is bigger than you. Pero unsa ko na Kay pag-surrender, Pastor? dili mo ko ka-obey pag wala ko'y trust nimo. Agree on that. Diba? Agree. Tama na Correct, siya. correct, So dapat masabtan sa nimong kanang someone or somebody nga gusto nimo nga iuban or surrender imong self just like your husband or your wife. Di ba ka namingo ka nga I fall in love? Surrender man na. Surrender. Kasi nahulog ka nahulog ka sa iya Kalay lagi. Di ba, Wing? Mo na di ka makaya magsigigpan. So, you really, mo balay, mo balance yun ka. Ganun Correct, ko ato, Pastor. Di maka makaingon nga I stand on you or I climb on you. I fall, di ba? I fell in love with you. Ano maganda siya. So, ihulog ni mo ang kagalingon diya sa iya. So, that's surrender. Oh, nawasabtan na ako. Correct. Actually, it's a very simplest, Yes. simplifying nga description of obeying to Correct. the one who is greater than you. Kaya mo, I think, repetition is more better than resolution. Kana bitong, akong resolution karong New Year, mo na. But I think, sumala sa imong gingon kanina, it has to be taken step by step. O na kay goal, but then, ayan, so it's a practice and then mahimo na din sa nga kabayan sa imong life. One thing every single day. Yes, yeah, right. That's the Yeah. tama na siya nga term. Okay. Pastor, kanang unsaon man nimo nga kanang sa matag adlaw nimo ba nga makapasidungog ka ngadto sa Dios matag adlaw? Unsaon man ang sekreto ana? Kanang makatag kagimaya sa Ginoo. Himaya sa Ginoo. Yeah, of course kanang you always have to recognize him and then recognize ang imong emptiness. Kay ka naman gong, for example, kung dili man sige mo ko madunggan si Charming siya nga empty our cup. Sakto na siya. Kay kung dili man ko nato ma-empty atong cup, dili man ko siya kasulod. So in order for us nga ma-realize nato and then later on matagaan nato sa pasidungog just like what you said, is only to have His presence in us. Kay kung dili man ko nato sa ma-realize atong kagalingon, dili mo resulta sa ana nga
nga gawi or nga baluaton. Okay. So that's the only way na makahatag himaya sa Ginoo because it is already God nga ga-control sa atong kaugalingon. That's why emptying ourselves is Usahay pastor, important. kita labi sa tuwa, usahay kanan sa kalisod nato, malimot na to paghimaya sa Ginoo. Yeah, because ang atong focus ang focus magud na sa atong self. Oh, Yan naman ko atong bend sa atong human nature. Pag naman ko day challenge or whatever, affected ang atong self. This ako. So ang tendency is mobalik yapon ta sa ako. So mawala ang tong focus ba sa someone greater than us. Lisod na siya. Dili sa sayon, Grabe na lisod na siya. Is a man created that way, Pastor? Nga ako yun. Not necessarily because going back sa theology sa sinugdanan gyud dili man na mo ang purpose sa Sign. Ginoo. Kung nakasala na si Adan o si Eva kay siyempre ang tao maningkamot naman gyud siya sa iyang survival. So siguro naka-develop not in him or in her nga ako lang dapat mo survive jud ko. Dapat it's only for myself, it's only for my family, ana ba? So in the process of time sa sige niya gimo-imo na, so siguro nakalimot na siya ba nga sa story na to, nakalimot na siya nga naday Ginoo or someone above sa iyang kagalingon lagi. nga pwede niya adtuan. So I think that's a way nga mahimo ta nga makahatag og himaya sa Ginoo if we realize God sa atong kagalingon. Pastor, how can we fix our focus sa atong own path, sa atong own journey, despite nga daghan kay mga obstacles along the way? Now, our viewers are listening to you. What can you tell them? I think one siya, Ma'am Charm, kanang perseverance. Kay kanang perseverance man good determines endurance. Oh, Ana na siya. so kung nakay, So ang focus nato so mo persevere ra gyud ta. unsa ganing perseverance, lahutay? Maglahot. I think similar sila sa endurance, but it will always lead to a more deeper experience, which is actually called endurance. So, endurance, I think, is a result of being persevere. Nakay strength na develop. Yes. So, Because malahutayon ka, Yeah. so ang strength mo na develop. And then, ang focus nato is, must only be on Jesus. Just like Peter, bitaw. Si Peter magod nag-shift magod ang iyang focus mo tong na-drown siya. Na-drown siya. Oh. So I think ang dili ang storm sa atong kinabuhi mo na makapausab sa atong focus. Kanang pag-shift sa atong attention. Sa pag-shift sa it's not the kanang storm sa kinabuhi mo makapawala sa atong sa atong pagtuo or whatever, but it's the shift sa atong focus. Just like what happened to Peter. Ang storm nara mga nadiha. Pero the moment manggod nga we shift our focus, that's the moment nga mawala atong kasing-kasing. So it's the focus is very important kay focus will bring us to endurance. I like Yeah, that. okay. So thank Thank you you, so much, Pastor. Pastor. Sa ato mga kapaglaom, dunag yung mga storm sa kinabuhi. Daghan yun mga problema. That is constant. Correct. Pero atong i-fix ang atong focus, and we have to use the right lens, Pastor, di ba? Lane. The right filter. Yes, lens, correct. Yeah, lenses. So, different nga sana. nga Perspective. Pero atong finish line, paingon na kita in one direction, sa goal. Goal. Agree on that. So mga kapaglaom, minaot pa nga karong tuig 2026, we are still on the first month. Yes. We are still on the business of starting again. Yes. Or starting very starting again and again and again. Kaya naiuban sige lang tag-start. Tama Pagkita na sa siya. Oo, finish. di kita Pero we have to fix our focus to the goal that God has set on us. So Mga fix kapaglaom. na kita focus on Jesus. Yes. I-fix ang lens. Lens, yeah. I-fix ang ang mga sunglasses. Ang atong mga glasses. Let's wear a different positive perspective, mga kapaglaom.